Plaque ang tawag sa namumuong bara sa arteries o blood vessels na dinadaluyan ng oxygen-rich blood papunta sa puso. Ang plaque ay binubuo ng fat, cholesterol, calcium, at iba pang deposits na dumidikit sa lining ng arterial wall at tumitigas. Ang pag-rupture o pagsabog ng plaque ang nagiging sanhi ng blood clot na siya namang nagiging dahilan ng heart attack o myocardial infarction. Dahil napipigilan ng blood flow, nagkukulang sa oxygen supply ang puso at unti-unti itong namamatay. Acute coronary syndrome ang tawag sa tatlong uri ng coronary artery disease na maaring maging dahilan ng heart attack ng isang pasyente. Ito ay nahahati ayon sa lokasyon, katagalan, at laki ng pinsalang dulot ng sumabog na plaque. Una, ang unstable angina. Ang ibig sabihin ng angina ay chest pain. Kapag nagkakaroon ng chest pain ng mas madalas, mas matagal, at mas masakit kahit nakahinto ang pasyente, ito ay tinatawag na unstable angina. Ito ay itinuturing na medical emergency. Pangalawa ay ang non-ST segment elevation myocardial infarction o NSTEMI. Ang plaque sa ganitong uri ng atake ay maaring partial o kaya ay panandalian lamang. Kaya ang pinsala sa heart muscle ay hindi masyadong malaki at maaring hindi ito makita sa ECG o electrocardiogram. Nalalaman ito sa pamamagitan ng chemical markers sa dugo. Pangatlo ay ang ST segment elevation myocardial infarction o STEMI. Ang plaque naman sa ganitong uri ng atake ay mas malaki at mas matagal nang nakabara, kaya mas malaking bahagi ng heart muscle ang apektado. Nakikita ito sa ECG, gayon din sa chemical markers. Kung makaranas ng alinman sa mga sintomas ng heart attack gaya ng chest pain o discomfort na parang naninikip o dinadaganan at may kasamang pananakit sa alinmang braso, sa panga, sa likod o sa sikmura, may kahirapan sa paghinga, pagkahilo at matinding pagpapawis, magpadala agad sa pinakamalapit na ospital. Para po sa mga pasyenteng may kondisyon sa puso, anumang uri ng kondisyon sa puso, hindi po ina-advise ng hiling-galing ang mabibigat na uri ng ehersisyo. Kaya ang mas maganda po para sa daily exercises ng ating mga pasyenteng may sakit sa puso, stationary walking lamang po katulad ng tinuturo ng hiling-galing. Sa ganitong paraan ay natutulungan ang unti-unting paglakas ng puso. Hindi po pwedeng ang puso natin ay binibigla, lalo na kung ang kondisyon ay hindi pa naaayos. So maganda po ang stationary walking na maaring gawin ng pasyente mula sa 10 counts every hour o mas matagal pa at paulit-ulit nang sa gayon po ay unti-unting makarecover ang puso. Mula naman po dito sa ating healing mission, kasama ko ang ating mga naturopathic practitioners. Mula sa Healing Galing Pasay Outlet, kasama natin si Ate Melody Hovelo. At galing naman ng Healing Galing Batangas City Outlet, si Ate Rose Calubakib. At galing ng Healing Galing Dagupan City Outlet, si Kuya Romel Razalan. Habang inaasikaso po nila ang ating mga pasyente sa studio, may happy kapatid message tayo. Sabi niya, Dr. E, maraming salamat uli sa halamang gamot na binigay ninyo para sa karagdagang kaalaman, para sa mga karamdaman na pangdagdag lunas. Ayon, si Florita Teves ang nagpapasalamat. Maraming salamat din sa iyong pagtutok, Florita, ha? Mula naman dito sa ating healing katanungan, sabi niya, Doktora, ask ko lang po, bakit nahihirapan akong huminga? Hindi naman masakit ang puso. Sadyang nerbyoso po talaga ako. Ano po ba ang dapat kong gawin? Hindi po ako makatulog. Para po akong malulunod. Si Tin ng Southern Leyte. Tin, kapag ka may pakiramdam na ganyan, na parang nalulunod, pag nakahiga, ang aking tinitignan dyan ay maaaring may tubig sa baga or may tubig sa puso, no? Kapag hindi makatulog ng nakatihaya na walang unan or isang piraso lang ng unan ang gamit at hindi nakakaramdam ng ginhawa ang pasyente, ipacheck ka agad ang baga kung nagkaroon ng tubig sa puso. Nangyayari ito, Tin, sa mga taong may mga oras na nakakapaligo nang sila ay basa pa ng pawis. So maaring sa
kadalasan day by day nangyayari ito, unti-unti napapasok ng tubig ang baga, no? Kasi nag-o-open ang skin pores natin habang tayo ay pinapawisan. Kaya ang payo natin, no, ang mga pasyenteng pawisin, bago maligo, dapat may powder sa bathroom, no? Napupulbusan ng paulit-ulit hanggang sa makita ng hindi na nababasa yung pulbo, no? Yun pa lang ang time na nagsarado na yung skin pores at pwede nang maligo ang pasyente. Kung tuloy-tuloy po ang pagpapawis, hindi marapat na pinaliligo ang pasyente. Nangyayari po yan, yung mga nagbabasketball daw, ang sabi ng mga pasyente nating nagbabasketball, tinuturuan daw sila na habang pawis pa ay iligo na. Maling-mali po yun, no? Ganun din, ang puso naman natin ay maaari din pong mapasok ng tubig at lamig kung mahilig tayong nag-eehersisyo ng mabigat or tumakbo or napagod ng lubha, tapos umiinom ng malalamig, no? Pagpagod po, dapat ay yung mainit-init ang iniinom. Ngayon, Tin, kung sakali, dapat ipa-confirm mo yan, mahirap ding hulaan, di ba? Kung sakali na yan ay tubig sa baga, available sa ating mga Healing Galing outlets, ang ating Healing Tapal Cream, no? Na inia-apply sa dibdib at likod ng pasyente bago matulog, para araw-araw ay tanggalin, no, higupin yung mga tubig sa baga. Pero hindi na dapat uulitin yung pagkakamali, no? Kung na-find out na ikaw ay may tubig rin sa puso, Tin, yung dibdib na bahagi ng heart point, no, ang a-applyan ng tela na kung saan ay may Healing Tapal Cream, alright? Pero sa gabi yan, during daytime, tiyagaan mo ang gentle massage ng Healing Galing oil sa mga affected area, no? Heart point, sa dibdib, sa likod. Idamay-damay mo na yan, no? At sundan mo ng pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea. At saka yung herbal vitamins, B1, B6, B12. Basta minimum ng 6 na tabletas or maximum ng 10 tabletas after meals, 3 times a day. Ang pag-inom ng herbal vitamins B1, B6, B12, depende sa severity ng condition, no? At yung nagsistrengthen ng heart muscles, yung healing food tablet natin, maaari ka rin makinabang doon dahil mataas sa potassium kung involve ang puso. Okay? Kung nagkaroon ng tubig ang puso. Kung halimbawa naman, mababa rin ang immune system mo kahit walang tubig ang puso, pero nakita mo, no, na maputla ang palad, maputla ang labi, tapos madali kang mapagod, kailangan mo rin pampataas ng immune system ang ating healing food tablets. Okay? Sana ay makatulong ako sa iyong kondisyon, Tin. Maraming salamat sa iyong katanungan. I-insta-shot na ang reseta ni Doktora. At isa pa pong hiling katanungan, sabi niya, "Good morning po, Doc. Now ko lang po napanood itong Healing Galing. Nagandahan po ako kaya hinanap ko po itong page niyo po habang on-air po kayo ngayon. Tanong ko lang po sana kung saan pwedeng bumili ng produkto niyo dito sa Davao City para sa mama ko na may karamdaman po ng hypertension at sakit sa puso. Salamat po. Si Ami ng Davao City." Okay, para kay Mother Dear, papuntahin mo siya sa Healing Galing Davao outlet natin, ha? Ito ay matatagpuan sa EC Business Center sa door number 37 sa Claveria Street sa Davao City. O kunin mo na rin ang hotline sa Healing Galing Davao outlet, no? 0922-552-4816. At ganito, gawin nating holistic ang approach sa paggagamutan, Ami, para sa mother mo. Para hindi siya naha-high blood, huwag mong konsumihin. Pangalawa, paiwasan mo sa kanya ang mga pagkaing maaalat, no? Mabilis mag-trigger ng hypertension. Ang maaalat, lalo na kung hindi siya umiinom ng maraming tubig. So sabihin mo sa kanya, mag-hydrate, tama lang na may kaunting lasa ang pagkain, huwag ng sobrang alat. So mas maganda, Ami, para kay Mama Dear na asin lang ang pampalasa. Huwag na yung bagoong, patis, toyo, no? Para hindi laging naha-high blood. Tapos, syempre, yung mga pagkain na mataas sa cholesterol, iwasan na rin. Ano yan? Yung mga may taba-taba na mga balat ng mga
baboy, baka, pati na ang, lalong-lalo na ang chicken, yung balat ng chicken, no, na napakasarap, di ba? Pero pagka may problema na sa puso, may hypertension na, lalo pang lulubha ang kondisyon ng mama mo. Kaya iwasan yon. Pwede namang lean meat lamang, lalo na kung may sabaw, para hindi siya nagkakaroon ng sumpong ng hypertension. Alright? Now, ating omega-3, no, AMI, ay makakatulong kay mother para mapababa ang kanyang presyon at makatulong sa kanyang sakit sa puso. Ang gagawin ng ating omega-3 ay tutunawin lahat ng mga sebo na bumabara doon sa mga ugat ng puso, no? At yan ay vitamin din for the heart. Pwedeng mag-take ang mother mo, depende sa severity ng condition, no? Sabay na ang hypertension na ayusin. Pwede siyang sa initial intake, kung malubha ang kanyang kondisyon ngayon, pwedeng 1 capsule ng omega-3 3 times a day, na? Or pwede namang twice a day din. Tapos sa susunod, magme-maintain na siya ng isang omega-3 para hindi pa balik-balik ang kondisyon, plus yung disiplina, no? At least bago matulog sa gabi, yan ang best time, no, na uminom ng ating omega-3. Pero para ma-strengthen ang heart muscles ng iyong mother, painumin mo ng healing food tablet. Kasabay ng kanyang pagkain 3 times a day, tig sa 10 tabletas ng healing food, kasi bukod sa taglay nitong vitamins and minerals, ay mataas ang kanyang potassium content para i-strengthen ang heart muscles ni mother. Okay, Ami? Maraming salamat sa iyong katanungan. Sana ay makatulong ang aking payo. I-insta-shot na ang reseta ni Doktora. Sa mga nag-aabang naman po ng ating healing halaman, nandito po, ilista nyo na ang taglay na healing powers ng ating paboritong halamang gamot, ang serpentina. Ito po ay isang healing halamang tried and tested na ng panahon. Ginagamit na po ito mula noong 3,000 years ago pa, at tinatawag din po itong sinta, tinatawag ding likha at aloy sa Tagalog, bukod sa tawag na serpentina. Dahil po sa sobrang pait ng lasa nito, tinagurian itong King of Bitters. Bagamat sobrang pait, napatunayan po sa mga pag-aaral ng Philippine medicinal plants na napakahusay po na gamot ng halamang serpentina sa maraming uri ng karamdaman. Kasama na po dito ang mga sumusunod. Ilista niyo po. Mga pamamaga or inflammation, high blood condition, mga 4 na serpentina tablets, kaya na po yun, or yung katumbas nito sa dahon. Sa mga diabetiko, 2 tablets ng serpentina after meals, 3 times a day, makakatulong po na ma-neutralize ang sugar levels. Sa mga taong nag-LBM, mga 4 hanggang 6 na tabletas ng serpentina after meals 3 times a day. Maganda po. O yung katumbas nito sa dahon. Ang tonsillitis, sabayan po ng hydrating diet, ay naaayos po sa tulong ng serpentina. Yung mga may problema sa chicken pox or bulutong. Ganun din po ang mga taong may urinary tract infection. Sasabayan ng hydrating diet. Yung mga bad breath po, nako, maganda rin na matulungan, lalo na yung dumudugo ang gums ng mga pasyente. Sabay